Ang totoo, hangang-hanga ako sa pagiging matatag at determinado niya. Hindi siya sumuko sa pagpapatakbo ng kumpanya kahit na malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Mahaba niyang paliwanag. Humugot ako ng malalim na hininga. Sana, bago ka namusga ng tao, tinignan mo munang puso niya. Salamat sa Diyos at sa dasal namin, natauhan ka rin. Pero hindi to sapat para mabayaran kung ginawa ko sa kanya. Lalo na sa inyo. Malaki ang pagtutol ko at natatakot ako na baka kunin ni Aurelia ang lahat. Pagkakakong tumawa. Matapang siya sa labas, pero marupok naman siya sa loob. Tingnan niyo, tinangka niya akong dukutin at pagbintangan na tinula ko siya sa hagdan. Hayop na babae, sa ngayon palalampasin ko muna. Total biyanan ko rin siya at naiintindihan ko ang mental health niya. Pero kapag magtangka ulit siya, ay hindi ko na siya hahayaan. Matigas kong saad. Malaki ang pagsisisi ko sa pagpapadala sa babaeng yan. Pati kayo nadadamay sa kahibangan niya. Pero pinako niya kayo sa krus ng maraming taon. Hindi ko rin siya mapapatawad sa pagsira niya ng buhay namin. Lumapit si Dad sa akin. Tinapik-tapik niya ang balikat at kinibot ang dulo ng labi. Poprotektahan kita, anak. Simula bukas, babalik ako sa kumpanya. Tutulungan ko kayo ni Jairon. Talaga bang nagbago ka na, Dad? Tatanggapin mo na kami? Bumugas siya ng hangin. Oo, at magsisimula ako ulit bilang ama ni Jairon. Hihingi ako ng kapatawaran at magiging mabuting ama niya. Napututop ng bibig si Mama. Katulad ko, hindi siya makapaniwala sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ama ko. Ang kilala kong tigasin ay parang naging cotton candy sa lambot. Sa wakas ay magkakaayos na rin ang pamilya namin. Hindi ko mapigilan ang pagbagsak ng aking mga luha. Malakas ang tibok ng puso ko na kinabig at niyakap ng mahigpit si Dad. Yumugyog ang mga balikat ko sa paghaguluhol. Kahit gaano man tayo katigas ko, ang poong may kapal mismo ang magdidikta upang maging malambot. Ang puso't matutong magpatawad o humingi ng tawad. Kahit anumang kasama o kaitimang ginawa ng iba sa iyo, ay dapat hindi tayo magtatanim ng hinanakit at matuto tayo na tumanggap at humingi ng kapatawaran. Kinagabihan, pababa ako ng hagdan nang matanaw si Aurelia na naghihintay sa sala. Nakasuot siya ng simpleng damit na parang na-bankrupt ang dating. Nasa hilat siya niya ang nerbiyos. Siguro takot siyang mag-cruise ang landas namin. Well, may isang senyorang naligaw sa mansyon ko. Ano kayang nakain at napadpad ka dito? Kumibit balikat sabay taas ng noo ko na lumapit sa kanya. I saw her gritted her teeth in anger. Para siyang sasabog ngayon. Hindi niya matiis ang presensya ko. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa pinto at sa direksyon ko. Bakit hindi ka makasagot dyan? Tumigil ako sa harap niya. Don't provoke me. I'm here to see my son, not you. Buong pagtitimpi niyang sabi. Nanunodyo akong ngumisi. Sigurado ka ba na magpapakita sa iyong anak mo? Matapos mong gawin ng attempted kidnap at frame up mo. Hindi ka ba nahihiya sa balat mo sa pagiging makasarili mo? Sa isang iglap ay lumipad sa erang kanang kamay niya. Hindi agad ako nakabantay kaya dumapo to sa pisngi ko. Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Kagat ang labi niya akong binatuhan ng matatalim na mga mata. Mom! Bulalas ni Jairon. Nalaglag ang pangako, nanlalaking mga mata ni Jairon. Ano yung may gusto niyang suntukin ng kanyang ina? How dare you to lean your hand to my wife? He barked, kulang na lang ay hilahin niya ang kwelyo nito. She tries to hurt me. She spoke ill to me.
Sino bang hindi magsasalita ng masama sa'yo matapos mo kong tinangkang dukutin at pagbintangan? Hindi mo ba na-realize na mali ang lahat ng kawalang hiyaan ninyo? Naghihimot akong wika. Susugurin ko sana pero pinigilan ako ni Jairon. Umakbay siya at kinabig ako palapit sa katawan niya. Namamasa-masa ang mga mata kong pakalmahin ng sarili. Mom, ano ba talagang gusto mo? Pinalampas namin ang ginawa mo at sana wag mo nang dagdagan. Umakyat baba ang dibdib niya at parang sasabog na higit pa sa akin. Let me Hindi mo ba naiintindihan ng sinabi ko noon? Uulitin ko. Ayoko nang makitang pagmumukha mo. Tinatakwil na kita bilang isang ina ko. Pero anak, hayaan mo akong magpaliwanag. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Hindi mo alam nang dahil sa'yo muntik nang mapiligrong buhay ni Anessa at ang relasyon namin? Sinipat niya ako ng may matalim na titig. Binitawan ako ni Jairon. Humuhupang tensyon ko sa loob. Talagang nilaso ng babae niyan ang utak mo, Jairon. Sana pagsisihan mong pagtatakwil mo sa akin. Madiin niyang habilin bago niya ako tinirikan ng mata at umalis. Nagpakawala ako ng malalim na hininga. Nagsalubong ang mga mata namin ni Jairon. Nasa kislap ng mga mata niya ang mga suliranin na pinagdadaanan ngayon. Alam kong masakit din sa kanya ni takwilang ina. Kilala ko siya kung gaano siya nagmamahal ng mga taong importante sa kanya. Umaasa ko sa Panginoon na matanto ni Aurelia ang mga kasalanan at magbago sa tuwid na landas. Jairon's POV. Hinanda kong sarili. Kasalukuyang nasa dulo ko ng sala at hinihintay si Anessa. Naiinip akong inaayos ang korbata o hindi kaya hinihimas ang ulo. Nawawala ako sa sarili dahil sa maraming iniisip tungkol sa bagong tayong H-Tower. Ngayong gabi gaganapin ang pagbubukas nito at imbitado ang lahat. Inaago ang pansin ko nang malingaw-ngaw ang mahinang yabag ng takong na bumababa sa hagdan. Natilihan ako nang bumaling doon. Anessa, nananaog na parang Diyosa sa hagdan, kumikinang ang kanyang emerald dress na perpektong humulma. Ang balingkinitan niyang katawan. Bawat sinag ng liwanag na mahuli ng damit niya ay parang pinapasabog ang maliliit na tala. Nakalugay hanggang dibdib ang kanyang buhok at mistula kung tinana ni Cupido ng nakakasilaw niyang ngiti. I had seen her countless times but tonight she was ethereal. Saglit kong nakalimutang huminga, hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Totoo ba o panaginip lang? May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Anessa agad. Nasa himig ang panunukso at kasiglahan. I tried to reply but no words came out. Ang utak ko na kadalasan ay matalas tungkol sa negosyo at politika ay biglang naging blanco. Nahipnotize ako sa alindog niya. Nakarating siya sa paanan ng hagdan. Muntikan pang matalisod at sumikip ang dibdib ko nang humakbang ako palapit para saluhin siya. Pero nahuli niyang sarili. Pinagpag ang damit na tila walang nangyari. Tumitibok ng mabilis ang puso ko na humahanga sa kanya. Jairon, pasensya ka na kung matagal ako, sabi ni Anessa ulit pero parang wala akong narinig. Umismit siya at lumapit sa akin. Tinaas ang isang kamay at pinitik ang mga daliri. Matutunaw na ako sa kakatitig mo, love, she teased. I blink, I finally snapping out of my trance. Tinutok ko ang buong atensyon sa kanya. You're breathtaking. Usal ko na hindi niya halos marinig. Naging kamatis ang kanyang pisngi at mahina siyang tumawa. Nakakagaan ng loob at parang nakakalasing. Oh, nakaka-flatter naman. Pero salamat. Ano, aalis na ba tayo o buong gabi mo na lang akong tititigan dito? Kinuha kong kamay niya. Tila bulta-bultahing kuryenteng naramdaman ko nang dumantalang balat niya sa balat ko. Parang isang teenager ako na nakikilig sa babaeng crush ko. Kung ako lang ang masusunod, pipiliin ko manatili dito. Bahalang maghintay ang H-Tower. Binalot ng tawa niyang buong silid at ngayon pinupulupot niyang kamay sa braso ko. Nagpalitan kami ng tingin habang nakangiti. Maya-maya bigla niyang hinalikan ang pisngi ko. Para saan naman yun? Malapad siyang ngumiti.
as a reward for being handsome tonight. My heart gone wild. Hindi ako sumagot. Naka-abrasyate kaming lumabas ng mansyon. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, I couldn't help but think that no tower, no success, no achievement could ever compare to this woman by my side. Kumikinang ang maliwanag ng mga ilaw sa marmol na sahig ng lobby ng H-Tower nang dumating kami ni Anessa. Magka-abrasyate kaming naglalakad patungo sa mga bisita. Sumabog sa ere ang ingay ng excitement ng lahat at napamasid ako sa kumikislap na chandelier. My heart swelled with pride as I glanced back at my wife, her elegance unmatched in her emerald gown, a soft smile on her lips. May isa ng kinakabahan dito, bulong niya sa patuksong paraan para hilahin pataas ang kaba ko. Hindi ko alam at parang panaginip, tugon ko, lumabi siya. Nanditong lahat at sasamahan tayo na mag-celebrate ng bagong achievement sa buhay. Aniya, nainigpitan ng pagkakakapit sa braso ko. I nodded scanning the crowd of well-dressed dignitaries, business tycoons, and celebrities who had come to celebrate the opening of our newest venture. Sinalubong kami ng palakpakan nang lumapit kami sa ribbon cutting stage. Tumigil na muna kami, sandali para batiin ang ibang tao na humaharang sa amin. Mr. Parker, congratulations on the monumental achievement. Matagal ang itinabati ni Mr. Sison, ang dating mentor ko, at agad kami nagkamayan. Thank you, sir. I couldn't have done it without the people I trust. Sagot ko sabay sulyap kay Anessa na namagalang na nakapagpalitan ng ngiti kay Mrs. Sison. As we moved to the crowd, I hear the familiar voice call out, Jairon, you really outdone yourself this time. And so I'm proud of you. Nai ko yung puwisang kamay. Anong ginagawa ni Mateo dito? Nandito si Dad para humingi ng tawad sa'yo. Sana bigyan mo siya ng chance, love. Bulong ni Anessa na parang hinihilang puso ko na kausapin si Mateo. We'll talk later, Dad. Pakli ko sa katinalikuran siya. Sa wakas ay nakarating kami sa ribbon. A pair of gold scissors waited on a silver tray, shining under the spotlight. Binitawan ako ni Anessa. Tinuon na lahat ang atensyon nila sa amin nang nag-umpisang umanunsyo ang MC. Ladies and gentlemen, it's time to officially open the H-Tower. Nang hinawakan namin ng gunting, yumukod ako kay Anessa para bulungan siya. I'm so proud of you. Nagsalubong ang tingin namin. Sumikip ang dibdib ko sa sinseridad sa kanyang mga mata. This isn't just mine, it's ours. Mahina niyang saad. Binalik ko ang atensyon sa mga panauhin na tiyempong paglaglag ng ribbon sa sahig ay nakita ko si Melena. Nanilisik ang mga mata habang pumapalakpak kasamang iba. Hayagan si hilatyan niya na parang may gagawin siyang masama ngayon. Winaksi ko siya sa paningin ko. Tinutok ang pansin sa iba at nagulat ako sa pagiging supportive ni Mateo Parker. Naguguluhan ako ngayon sa kakaibang sensasyon sa sistema ko. Matapos noon ay nagpatuloy kami sa pag-entertain sa mga bisita. Dumalo rin si Nabiu kasamang asawa. Si Nicola kasamang sekretary si Kendricks na tila nalulungkot o parang may crisis. Dumating din ang ibang mga kaibigan ko, mga dating kulig at marami pang iba. Maya-maya nilapitan ako ni Mateo. Medyo nakakagulat ang biglaan niyang pagbabago. Kahit na masama ang loob ko sa kanya, ay handa akong patawarin siya alang-alang kay Anessa. Jairon, nag-aalinlangan niyang pasimula. Sana mapatawad mo ako sa lahat na masamang ginawa ko noon. Dad, pinapatawad na kita. At alam niyo, kailanman hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Nitong nakaraan lang ay sumamang loob ko ng gusto dahil sa pagsisinungaling ni Mom. At hindi ko iniisip ang maling trato mo noon. May rason ka rin kaya ginawa mo yun. Dapat pa nga ako magpasalamat dahil natuto ko maging independent. Matatag at maging matapang na harapin ang realidad. At ang pagpapakasal ko kay Anessa, kusang loob ko yun. Mahal ko pong anak ninyo at handa akong suungin ang lahat ng bagyo na dadaanan sa samahan namin. Babawi ako anak, babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko. Sasamahan ko kayo ni Anessa sa lahat ng pagsubok. Naiiyak niyang usal. Kinabig ko siya at niyapos. Ito ang unang beses na narinig ko siyang banggitin ng salitang anak.
Pati ako ay naluluha na rin. Dad, thank you for everything. Despite this family crisis, you're still with us. And thanks to God for answering our prayer. Ilang sandali kaming ganon nang hindi ako tinawag ni Kendricks. Nakalukot ang mukha niya at tila nagmamadali. Jairon, bilisan mo. May dapat kang makita. Aniya. What is it? Kumabog ang puso ko. Pakiramdam ko yung mangyayari hindi maganda. Sinundan ko siya. Nanlalambot ang tuhod ko na makitang susunod na eksena. Here it is. Huling-huli na pandinig kong malutong na sampal. I stood frozen as I saw the humiliation that Melena made for my wife. Tinutup ni Anessa ang pisngi. Bahagyang napaikot ang ulo niya sa gilid at tila natutumba siya. Agaran ko siyang nilapitan upang alalayan na hindi matumba. Ano sa tingin mong ginagawa mo, ha Melena? Ang lakas naman ng loob mo na ipahiya ang asawa ko sa mga tao. Singhal ko sa matalim na boses at tila dumidilim ang paningin ko sa galit. Matapang na humarap si Melena sa akin. Taas noo at nakatiimbagang. Umaapoy ang mga mata at nakakuyom ang mga palad. May mali ba sa pagtuturo ng leksyon? Ginawa ko yun para matauhan siya. O baka nakalimutan mo ako dapat ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Gusto mo yata ng gyera? Pwes, pagbibigyan kita Melena. Nakakaloka siyang tumawa. Nasisihan pa sa hamon ko. Narinig niyo? Yan ang tunay na ugali ng CEO. He just faking everything to make you pity him. Enough! You are insane and nobody will listen to you. I thundered, my voice rising like a storm. And don't ever lay a hand on my wife. Tinawag ko kagad ang malapit na bodyguards. Take her out of here. Now! Matulin silang kumilos. Hinablot ng bawat isang braso ni Melena. Nanlaban siya. Tumitili na nagwawala habang kinakaladkad. Ah! You can't do this to me! I'm the one who's always been there for you. She doesn't deserve you. Hindi ako pumitlag o tumingin sa kanya habang kinakaladkad siya sa malayo. Then my expression softened, guilt replacing the anger. Love, basag ang boses kong inabot ng pisngi ni Anessa. Niyanig ako na makitang sugat sa kanyang namumulang pisngi. Sinaktan ka niya. Hindi ko mapapatawad ang babaeng yun. Sinubukan niyang iwasan ang tingin ko, malamang nahihiya sa pagiging marupok, pero tinutup ko magkabila niyang pisngi. I'm so sorry. Sana hindi kita iniwan. Don't worry. It's nothing. Gate niya. Tinanggal niyang kamay ko sa mukha niya. I'll never let anyone hurt you again. Bulong ko sa mababa at nanginginig na boses. Let's proceed, love. Kalimutan na natin ang nangyari. I'll deal with her later. Medyo napanatag ang loob ko. Hinarap ko mga panauhin at pinahayag na walang masamang nangyari. Bumalik sa normal ang lahat ulit. Nagkwentuhan kaming magpipinsan. Abala naman si Anessa sa pagtatawanan kay Chandria at Adelaida habang nilalagyan ng cold compress ang pisngi. Maya-maya, waiter na lumapit sa akin. Kumuha ko ng isa para kay Anessa. Papalapit ako sa kanya na may humarang sa akin. Ashton? Namamangha akong isisa. Nag-high five kami. Congrats bro, naging totoo rin ang pinangarap mo. Parang panaginip nga eh, malapad ang ngiti kong saad.